pagtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Pera ng taong bayan. Pagpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Pero ikinarga ninyo sa bangketa. That's what you call technical malversation of public funds. Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat. Samahan nyo akong muli at ihatid ko na naman sa inyo ang pinaka-latest update patungkol nga po sa ginigibang barangay hall na nasa bangketa. At nais ko na pala kayong pasalamatan sa patuloy nyong walang sawang pagtangkilik sa aking munting YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Dapitan Street. Dito nga pala yung UST or University of Santo Tomas. At marami nga pala tayong napabalitaan ng mga barangay hall na nasa bangketa. At hindi lang po yung mga matagal nang nakatayo, kundi maging sa mga bagong ngayong ginagawa. So under construction po ng mga barangay hall ang mayroon ngayon po dito sa Kamaynilaan. So lalong lalo na po yung mga nasa bangketa. Alam naman natin na yan ang pinakaayaw ni Yorme, ang mga barangay hall na nasa bangketa. Malaking obstruction po yan. Kaya sa mga susunod nating update ay pupuntahan naman natin yung mga nasabing mga barangay hall na itinayo nga sa bangketa. Yung ibang araw ay hindi na itinutuloy yung proyekto ng nasabing pagpapagawa nga ng mga barangay hall. Kasi nabalitaan po nila itong nangyayari sa ngayon na ginigibang barangay hall sa Santa Cruz. At nandito na tayo ngayon sa Tomas Mapua Street. At napakaswerte nga po ng mga taga Maynila na mayroon po silang mayor na katulad po ni Yorme na talagang bilis kilos. Talaga namang ina-action na niya agad yung mga mali o mga obstruction. Ayan, pakaliwa tayo dito sa Chodora Alonso Street. So ayan po yung Arellano High School. So mahaba po yan hanggang doon po sa may panulukan ng Doroteo Jose. Ayan, so mayroon po ditong crane. So tuloy-tuloy nga po yung ginagawa nilang pag-demolish dito nga po sa nasabing barangay hall. At kasalukuyan ibinababa nila, ito po yung kapirasong poste na pinutol nga po dyan sa ginigiban nilang barangay hall. At ayun nga po, so dahan-dahan na pong ibinababa ng crane. Ito nga po pinutol na lang poste dito nga po sa ginigiban nilang barangay hall. So halos dalawang palapag na lang po yung natitira dito po sa dating barangay hall. Ayan, so ito na po yung lagay ngayon ng dating barangay hall. At hindi na nga po nyo makikilala na dating barangay hall pala itong ginigiba nila. Ayan po yung itsura niya sa ngayon. So halos mga poste na lang po yung natitira dito. Ayan yung dating poste doon nga po sa giniba nilang barangay hall. So, bali yung nakabalot niyang mga semento ay dinurog po nila para nga po makuha nila yung mga bakal. Ayan, so hapon na naman tayo dumating dito. Kaya ayan, mukhang tapos na naman yung oras ng trabaho nila dito nga sa ginigiba nilang barangay hall. Ikinakarga na nila yung acetylene. So ayan po yung ginagamit nila kapag po pinuputol po nila yung mga poste, yung mga pinagkakapitan po ng mga bakal.
At ayan na nga po yung lagay ngayon ng dating barangay hall na itinayo nga po dito sa bangketa. Usak-usak na oh. At makita na dito yung pangalan ng Arellano High School. Kapag tuluyan na nga pong na-demolish ito nga pong dating barangay hall. Subalit ito yung nakakaharang na lang itong poste nga nitong dating barangay hall. So kapag tuluyan na nga pong na-demolish ito nga nasabing barangay hall ay talagang kitang-kita na po itong kabuuan ng Arellano High School. So ito po yung dating barangay hall. Butas-butas na siya oh. Ito yung mga bagong putol na mga poste dito nga po sa tinitibag nilang barangay hall. So dito lang po yan nakatambak sa tabi nitong T. Alonso Street. So bali tinitibag muna nila yan or dinudurog muna yung mga nakabalot dyan na semento para nga po makuha nila yung mga bakal. Daming pinutol nila ngayong mga poste oh. Ayan, so safe naman sa mga motorista. Ito ang mga nakatambak na mga pinutol na mga poste. Ayan, so nasa tabi naman siya nitong dating barangay hall. Kaya naman safe yung mga sasakyan na dumadaan nga po dito. At ayun nga po si Kuya, yung mga iba pang nagkalat dito nga po sa kahabaan nitong Chodora Alonso Street ay kanyang winawalis. Itanatabi niya yung mga ibang mga kalat. So ayan lang po yung natira dito nga po sa ginigiban nilang barangay hall. Halos mga poste na lang. May gate din po dito ng Arellano High School. Dito lang po yan sa may panulukan ng Doroteo Jose. At ayun po yung kahabaan ng Chodora Alonso Street. So ito po yung bangketa na kung saan po dito po itinayo yung barangay hall. So ito na po yung bakod ditong Arellano High School. So ito po yung dating barangay hall. Ayan, so halos second floor na lang yung natitira dito sa dating barangay hall. Yung mga dingding niya, ayan, butas-butas na oh. So ayan, winawalis ni Kuya yung kalat dito. Kasi kapag hindi mo ito winalis, madulas po yan. At ang nakakatuwa lang dito sa ginigiban nilang dating barangay hall ay parang ito na rin ang naging venue para magkita-kita dito yung mga vlogger. So nagkita-kita muli kami dito ng mga idol natin sina John Riel Yander at ni Kuya Rons TV. Last nakita-kita kasi namin ay doon pa sa Dolomite Beach sa Manila Bay. At yun na lang muna ang ating update patungkol nga po dito sa ginigiban nilang barangay hall. Muli, maraming salamat sa inyong panonood.